ang reaksyon, Kuya Ruben, ng ating mga kapatid at mga kasawsawan dito sa studio. Abay, nanay po ninyo yun. Ilang taon na si nanay? 70 na po. 70. 70 siya. Oh. So, yung kinulong po ninyo ng walang pagkain, walang ilaw, gusto nyo lamang siyang disiplinahin, pwede po siyang magkasakit dun sa nangyari. Pwede pong mamatay. Kuya Ruben, ilan po kayong magkakapatid? 7. 7. Bakit po nasa inyo kayo ang kasama ni nanay? Kasi po, yung iba namin nasa Pangasinan na po. Ako lang ang pumunta dyan sa nanay ko. Oo. Bakit ka Kasi nagpunta sa kanya? Naghahanap din akong trabaho. Kasi wala din. Dati daw po kayong merong asawa. Meron. Oh, ano pong nangyari? Nagkahiwalay po kayo? Nagkahiwalay kami. May anak po kayo doon? Meron, 2. Nasaan po ang mga bata? Nasa Sursugon. Nasa pangalaga ng nanay. Nasa... Okay po. So sa magkakapatid, pang ilan po kayo? Akong una, akong panganay. Panganay! Nasaan po daw si tatay? Wala na, patay na siya. Patay na po. Okay, sorry po. Nung lumalaki po kayo, Mang Ruben, balikan lang po natin, ha? Kamusta po? Kasi parang nakikita ko sa mga mata po ninyo, parang may galit po kayo sa inyong ina. Meron. Kasi po? noong bata pa ako, edad pala ako ng 10, pinapag-aral ako nila. Oho. Nung tumungtong na ako ng 11, pinapatrabaho na ako nila. Pinapagtrabaho na, nag-aaral ako, pinapagtrabaho nila ako. Walang pahinga yun. Papahinga lang. Ano po hapon ang na. naging trabaho nyo noon? Nang kuka, naglalagari, yung mano, 2 tao. Pinapatungla ako nila So, kinasama po ng upuan loob din nyo yun? para maabot ko yung lagari. Oho. Sumama ang loob po ninyo noon? Yun, sumama na ng gustong loob ko dahil hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Nagtatrabaho naman ako, bakit hindi ako pinapag-aral nila? Hanggang anong grade po ang natapos Hanggang nyo? grade 4 sana, hindi ako nakapagpatuloy. Nahinto ako sa kalahating grade 3 na lang. Pero kung nagtatrabaho naman po kayo, merong panggastos, pwede naman po ninyong paaralin ang sarili po ninyo. Napag-aral ko po ang mga kapatid ko. Ako ang hindi nakapag-aral dahil nagtatrabaho ko noon. So, ang nangyari, Pinapatuloy ko. nagtrabaho po Ako kayo tatay sa kananay. para sa kanila, Ako. para sila po ang makapag-aral. Ako ang hindi nakapag-aral, Okay. sila nakapag-aral. So, balikan po natin yung insidente na ito na ngayon, magkasama na kayo ni nanay. Hindi po kayo nakakapagtrabaho, paminsan-minsan lang. Inoobliga nyo daw po na si nanay ang dapat magtrabaho. Siya lang naman pong may dahil pang sugal niya, pang babad sa sugal, tapos pang Naku, inom. kailan po siya Kaya natutong nagtatrabaho magsugal? siya. Matagal na po yan. Kaya nagagalit ako sa kanya dahil ayaw siya huminto sa pagsusugal niya. Pag-iinom, nagbababad siya palagi. Kuya Ruben, kami po'y nagulat sa kinuwento kanina ni Kuya Fernando na nakita po niya na tinadyakan nyo ang inyo pong ina. Bakit po niyo nagawang saktan siya? Totoo po yan. Tinadyakan ko talaga siya, pinagtutulakan ko siya palabas ng bahay. Bakit Kasi po? natuto ako eh. Kanino Saka- po ang bahay na yon? Sa kanya. Okay. Magulang So, namin. ibig sabihin, wala po kayong karapatang tadyakan siya, wala rin po kayong karapatan na palayasin siya. Diretsang tanong, Kuya Ruben, nakainom ka ba nun? Nakainom po. Nakainom ako konti lang. Hindi na marami. Naunawaan po ba ninyo na hindi tama yung sakta ninyo si nanay ng ganon? Naunawaan ko. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Hindi po ba kayo nakukonsensya? Daladala na ako sa sobrang galit eh. Kaya hindi Kasi ko po, ang na- sabi po ninyo sa aming mga staff, natutuwa pa kayo pag nasasaktan nyo siya. Bakit po? Natutuwa ako. Bakit po? Dahil nagre-rebuild na ang utak ko eh. Matindi po talaga ang galit nyo kay nanay? Matindi ang galit ko sa kanya. Matindi talaga. Dahil hindi niya ako pinag-aral eh. Ang alam ko lang isulat, yung pangalan ko sa kapinido. Oo. Paano kung ma-apply ako sa ibang mapasukan na mag-aangga ng trabaho, hindi ako tinatanggap. Dahil hindi ko kayang sulatan yung mga requirement. Attorney, isa-isahin po natin ang mga nagawa ni Kuya Ruben sa kanyang ina. Sabi niya, natutuwa siyang nasasaktan niya, natadyakan niya, at parang lumalabas, hinahatak niya palabas ng bahay si nanay.
At yun nga, natagpuan ni Kuya Fernando na 3 araw pong kinulong. Walang ilaw, walang bintana yung kwarto, walang pagkain at higit sa lahat, wala pong tubig. Meron pong sinasabi ang ating batas, specifically po ang ating revised penal code, tungkol sa sino mang tao na magdetine, magkulong o kaya sa anumang kaparaanan ay ipagkait ang kalayaan ng kanyang kapwa-tao, ay maaari pong makasuhan ng illegal detention. At kapag yung pagdidetining yon ay humigit sa 3 araw o kaya ay habang nakadetine yung tao na kanyang kinulong, ay ginawan niya ng physical injuries o kaya ay nandun na pinagbantaan niya na papatayin, abay mas mataas po ang magiging level ng detention na yon dahil yun po ay masasabing serious illegal detention, Tiangami. So kung doon po sa nangyaring 3 araw na nakakulong at may nangyari at natuluyan po si nanay. Mas grabe na po yun, Tiangami. Papasok na po rito yung sinasabi nating complex crime na serious illegal detention with homicide kung halimbawa ay namatay yung kanyang ina. At kapag po yun na ang nangyari, abay ang napakabigat po ang magiging kaparusahan diyan, reclusion perpetua o pagkabilanggo mula 20 years and 1 day hanggang 40 years, Tiangami. Salamat po, Attorney Acosta. Kuya Ruben, naniniwala po ako na bukod sa hindi po kayo pinag-aral, may iba pa ho kayong sama ng loob. Ano po yun? Hiwalay kami ng mag-asawa. Oh, bakit po? Ayaw naman ng nanay ko na ang asawa ko tumira sa kanya. Kaya yung nagkaiwalay kaming dalawa. Mga kasawsawan, marami pong kinikimkim na galit at sama ng loob ang ating bisitang si Kuya Ruben, pero kailangan ninyong bumoto para sa ating botohans. So ang aming katanungan sa inyo mga kapatid, kayo ba nagkaroon na ng tampo sa inyong nanay? Sigurado akong lahat naman tayo nagkaroon na ng tampo, pero darating ba tayo dun sa punto na masasaktan natin siya at yun nga, siya ay ating ikukulong sa isang kwarto ng mga ilang araw? Abay, hindi ko alam kung meron pang iba sa inyo na kayang gawin din yon sa kanilang sariling ina. Gusto kong malaman yan sa pamamagitan ng ating botohans. Taas nyo mga placards nyo. Bilis! Siyang maliwanag na sa dinami-rami ng ating mga sawsawero at sawsawera. Dito, parang sinasabi nilang wala silang kakayahang gawin itong nagawang ito ni Kuya Ruben. At kaya puti ang kanilang tinaas din. Marahil ay nagpapasalamat sila kay Kuya Fernando na nagawa nga nitong saklolohan si Mamay. Yan ang ating botohans. Nabanggit nga po ni Kuya Fernando na halos araw-araw po ay nagkikita ang maglolang ito. Kaya nang minsang hindi po niya nakita, ay kinutuban na siya at nagpatulong nga siya na hanapin ang lola niya. Siya man daw ay nakatikim din ng lupit ng kanyang tiyo Ruben. Narito po si Jane Ann Singkua. Pasok! Jane, paano mo nasabi na malupit ang Tito Ruben mo? Sama naman po talaga na ugali niyan eh. Kahit nga po akong binabatuan niyan eh. Sinasaktan niyo rin po ba si Jane? Nasaktan ko. Bakit po niyo kailangan gawin yun? Kasi kinukonsinti rin niya ang nanay namin. Hindi ko kinukonsindi si Mama eh. Ikaw ang mali eh. Jane, ang sinasabi ng Tito Ruben mo, kaya niya nagawa yon, nagsusugal daw si Mamay. Hindi naman po madalas. Siya nga po yun eh. Nangangalakal para may pang-inom. Kaya nga po iniwan ng asawa niya dahil inom ng inom eh. Ano ang nabalitaan mo, Jane, na ginawa ng Tito Ruben mo kay Mamay? Marami po. Pagka wala pong uwi ng pera si Mama eh, lagi niya sinasaktan.
Pag walang pera, sinasaktan ni Kuya Ruben. Pero, marami ring sama ng loob si Kuya Ruben. Bakit kaya ganito ang kinahantungan ng pamilyang ito? Ang mga testimonya po ni Jane, pakatutukan ninyo magbabalik ang Face to Face. Sumasang-ayon ka sa ginawa ng kuya mo. Bakit mo nasabing hindi naging mabuting ina si Mamay? Kasi po, ma'am, lalo pagkabata po namin, yung ugali po ng nanay ko, ang sama po talaga dahil nabayaan ko kami. Facebook sausawa na mga kapatid, Orling de Guzman. Dear Amy, kahit dito ako sa Sweden, pinapanood ko talaga ang programa nyo. Gustong-gusto ko po talaga ito. Sometimes, iinis ako sa mga bisita nyo na mga mali ang ginagawa. Parang gusto kong sumali pagdating sa harap-harapan na pag-uusap. Hehehe, believe talaga ako, ang daming mga tao nyong napapayuhan, natutulungan sa kanilang mga problema, lalo na ang trio tagapayo. Sana pagpalain kayong lahat ng Diyos, bigyan ng mahabang buhay at magtagal pa ang programa nyo. Regards to Hans Mortel, kina B1 at B2, and to everybody there. More power to your program. Ingat kayo lagi.